Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nangunguna pa rin sa presidential survey ayon sa Pulse Asia. Publiko kinag-iingat ng COMELEC sa mga magpapakalat ng peking voters list habang papalapit ang halalan. Businessman mogul Donald Trump, presumptive nominee na matapos mag-back out sa presidential race si Ted Cruz. Pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura sa bansa umabot na sa 12 bilyong piso. Health workers ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital patuloy na nangangamba na mawalan ng trabaho oras na lumipat sa bagong gusali ang naturang ospital. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nangunguna pa rin sa presidential survey ng Pulse Asia si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, samantalang statistically tied naman sa unang pwesto sa Vice Presidential survey sina Camarines Sur Representative Leni Robredo at Senator Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuho. 5 araw bago ang halalan na panatili ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kanyang pangunguna sa bagong pre-election survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng ABS-CBN. Nakakuha si Duterte ng 33% mula sa 4,000 respondents at sa kauna-unahang pagkakataon ay tie sa ikalawang pwesto sina Mar Rojas at Senator Grace Poe na may 22 at 21% ratings. Pumangatlo si Vice President Jejomar Binay na may 17% at pang-apat naman si Senator Miriam Santiago na may 2%. Ayon sa Pulse Asia, malaki pa rin ang suportang nakuha ni Duterte sa Mindanao at National Capital Region, samantalang lumaki ng bahagya ang rating ni Rojas sa Visayas Region. Sa nakalipas na isang buwan, bagamat nangunguna, halos hindi gumalaw ang rating ni Duterte. Si Rojas ay umangat ng 4%, samantalang si Poe naman ay nabawasan ng 4% mula noong first week ng April at si Binay ay bumaba ng 3%. Samantala sa kauna-unahan ring pagkakataon, statistically tie sa unang pwesto sa Vice Presidential Survey sina Camarines Sur Representative Leni Robredo at Senator Bongbong Marcos na may 30 at 28%. Tabla rin sa ikalawang pwesto sina Senators Chis Escudero at Alan Cayetano na may 18 at 15% at parehong nasa ikatlong pwesto naman sina Senators Gringo Onasan at Antonio Trillanes na may 3 at 2% ratings. Si Robredo ay umangat ng 9% sa nakalipas na halos isang buwan. Hindi naman masyadong gumalaw ang ratings ni Marcos, Cayetano, Onasan at Trillanes. Nabawasan naman ng 5% si Escudero kumpara sa unang linggo ng Abril. Lahat ng survey pinag-aaralan ko. Yung pinakamalalang survey, yung palagi ang pinaniniwalaan ko. Para sa gayon, mas magsipag, gumalaw at kumilos pa kami. Kung hindi man totoo yun, ibig sabihin, mas dikit yung laban at mas malaki yung ilalabang namin kung sakasakali. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang pag-angat ng Marleni tandem sa survey. Samantala, nangunguna pa rin sa senatorial post sina Senate President Franklin Drilon, Senator Tito Soto at Francis Pangilinan. Pasok rin sa winning circle sina Mig Subiri, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Risa Ontiveros, Joel Villanueva, Senator Sergio Osmeña, Dick Gordon, Laila De Lima, Senator Ralph Recto at Congressman Win Gatchalian.
Isinagawa ang survey noong April 26 hanggang 29 sa 4,000 registered voters na may plus-minus 1.5% margin of error. Ang survey rin ay isinagawa matapos ang huling presidential debate sa University of Pangasinan at sa kalagitnaan na rin ang issue kaugnay ng aligasyon ni Senator Trillanes na BPI bank account ni Duterte na naglalaman umano ng 211 million pesos noong 2014. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Puspusan na ang ginagawang pangangampanya ng mga tumatakbo sa pagka-vice-presidente sa nalalapit na eleksyon. Ito ang balita ni Brian De Paz. 5 araw na lang at eleksyon na. Kaya naman tuloy-tuloy na rin ang pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa ng mga kandidato sa national positions. Handa na rin sa Sabado ang huling meeting de avance ng ilang presidential at vice presidential candidates. Ang ilang vice presidential may kanya-kanyang estratehiya upang maisagawa ang nalalabing araw ng pangangampanya. Ginagawa namin ang lahat na aming makakaya sa limitado naming resources para maparating ang aming mensahe at makahikayat ng higit na suporta sa meron kami sa ngayon. Ipinost na rin ni Senador Escudero ang kanyang salin sa kanyang website para sa taong ito at lumagda na rin sa waiver upang bigyan ng kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na tignan ang kanyang bank account. Muling iginit ni Escudero na walang iringan sa pagitan niya at ni Senador Grace Poe. Walang once and for all, once and always. Walang pag-aaway, walang hindi pagkakaunawaan, walang bangayan, sigawan o suntukan. Samantala nakahanda na rin ang sariling meeting de avance ni Vice Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. bukas ng hapon sa 9 de Pebrero Street sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagpapasalamat si Marcos sa lahat ng mamamayan na nagpakita ng mainit na pagtanggap sa kanyang pangangampanya at sinabing magbantay sila para sa isang malinis, tapat at may kredibilidad na eleksyon. Tiniyak naman ng kampo na kinabibilangan ni Congresswoman Leni Robredo na nauunawaan nila ang hinaing ng mamamayan, lalo na sa kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon. Nakahanda ang kanilang kandidato na tutukan ang pagresolba sa iba't ibang isyu ng bansa. Katuwang ng administration party sa pangangampanya ang mga kapartido nito hanggang local level at kumpiyansang mananaig sa May 9. Porsigido naman sa pangangampanya si Senador Gregorio Honasan sa mga botante na dapat track record ang maging batayan sa kanilang iboboto. Anya, ang ipinaglalaban nila ay pangmatagalan gaya ng pagkakaisa, kapayapaan, kaunlaran, tamang proseso o due process at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Patuloy naman ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni na Vice Presidential Candidate Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes IV, kaugnay pa rin sa issue ng bank accounts ni Mayor Rodrigo Duterte. Ngunit nanindigan si Cayetano na hindi babawiin ang suporta sa kanyang running mate. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. 5 araw bago ang eleksyon ay binomba na naman kagabi ang isa sa mga transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ang balita ni Monokson. Nakadeploy na ang mga pulis sa iba't ibang rehiyon na naatasa. Isa na namang transmission tower ng National Grid Corporation sa Barangay Linamon, Ramain, Lanao del Sur sa Mindanao ang binomba ng mga hindi pa natutukoy na grupo. Ang Tower 25 ng Agusto, Kibawe ay una ng pinasabog noong December 25, 2015 at inabot ito ng 3 buwan bago na ibalik sa maayos na kondisyon. Natagalan ng pagkukumpuni sa naturang tower dahil na rin sa ayaw pahintulutan ng mga may-ari ng lupa ang NGCP na magsagawa ng repair. Ito na ang ika-6 na pambobomba na naitala ng NGCP ngayong taon. Noong 2015, nakapagtala ng halos 20 pambobomba ang NGCP sa Mindanao. Nagbabala naman ang NGCP na kung magpapatuloy ang mga ganitong insidente sa mga darating na araw, ay maaaring makaapekto ito sa supply ng kuryente sa ilang syudad sa Mindanao. We are really worried because we were working very, very hard over the past year to clear the lines with right-of-way issues to stabilize the grid. There's a reason we have many lines. It's for the N-1 contingency. Sa ngayon ay sinigurado ng NGCP na mayroong sapat na supply ng kuryente sa Mindanao sa eleksyon. Subalit, hindi nila matiyak na hindi na mauulit ang pambobomba. Dapat sapat ang supply ng kuryente.
Yun nga lang, hindi namin nakikita kung meron pang ganitong pangyayari in the future or kung meron pa dun sa mga 7 nalalabing linya na may critical right-of-way issues ang magkakaproblema over the next few days. Kahapon naman ay online na ang Agus Baloi matapos ang halos 2 taon na hindi napakinabangan dahil na rin sa mga tinamong pinsala, bunga ng pananabotahe ng ilang grupo. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Samantala, nagtalaga na ng 85% ng mga pulis ang pamunuan ng PNP sa buong bansa para sa seguridad ng halalan sa Lunes. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakadeploy na ang mga pulis sa iba't ibang rehiyon na naatasang magbantay sa seguridad sa halalan sa Lunes. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, 85% ng mga pulis sa mga Provincial Police Office, National Capital Region at National Support Unit sa mga rehiyon ang nakadeploy na habang may 10% naman ang reserve at 5% ang skeletal force. 85% din ang personnel ng National Headquarters sa Campo Crame o yung tinatawag na Reactionary Standby Support Force o RSSF ang naghihintay pa ng deployment at magsisilbing augmentation force sa mga lugar na nangangailangan ng dagdag puwersa. May 10% din na reserve force at 5% na skeletal force na maiiwan sa mga opisina. Sa mga municipal at city police office naman, 80% ng kanila mga tauhan ang nakadeploy sa halalan habang 20% ang skeletal force. Layo nito na mabantayan ng maayos ang may 36,788 na polling precinct sa araw at maging pagkatapos ng halalan. The Philippine National Police shall maximize the deployment of personnel for election duties to ensure that the 2016 national and local election will be safe, fair, and most importantly, credible to the Filipinos and the international community. Sinabi pa ni Mayor na todo bantay din sila sa pagta-transport ng mga vote counting machine at ibang paraphernalia na gagamitin sa halalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan ay nasa 97.1% na ng mga vote counting machine ang ligtas nang na-deliver sa mga lungsod at munisipalidad. Bawal nila itong hawakan base sa COMELEC resolution at tanging pagbabantay lamang ang kanilang ginagawa upang masigurong ligtas na maidi-deliver ang VCM. From point to point, binabantayan yan ng Philippine National Police. So once na lumabas yan sa hub, even andun din sa loob sa warehouse, may police. Pag transport, may PNP and Armed Forces of the Philippines. Again, pag andun sa region, ganun din. Kinumpirma rin ng opisyal na bukod sa ARMM ay mayroon ng 200 pulis sa Region 10 ang nagtitraining upang maging Board of Election Inspector o BEI kung kinakailangan. Naghahanda yung 2 regions just in case will be top. 10 and ARMM. COMELEC will hold its briefing at the regional office in preparation for the hands-on training on the BCM. The venue is tomorrow 8 a.m. Sa kabila nito, tiwala naman ang pamunuan ng PNP na magiging maayos at payapa ang eleksyon sa bansa dahil sa tulong-tulong na paghahanda at pagbabantay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Isa sa ilalim sa COMELEC control ang buong Central Luzon dahil sa mga lugar na nasa ilalim ng election watch list at naitalang kaso ng karahasan. Naglagay na rin ang dagdag na tauhan ng Philippine National Police o PNP sa mga bayang may mahigpit na political rivalry at presensya ng mga armadong grupo. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ituturing ng Commission on Elections bilang isang malaking election hotspot under COMELEC control ang rehiyon ng Central Luzon para sa idaraos ng May 9 elections. Ito ay upang masiguro ang maayos na deployment ng election paraphernalias at pagkakaroon ng mapayapang halalan sa Lunes. Sa natanggap na ulat, umabot na sa 5 ang kumpirmadong kaso ng election-related violence habang nasa 20 lugar naman sa Bataan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga at Tarlac ang napabilang sa election watch list. Sinabi rin ng COMELEC na marami na silang natatanggap na reklamo ukol sa umano'y pamimili ng boto ng ilang kandidato, ngunit patuloy pa nila itong biniberipika. Tiniyak naman ng komisyon na kumpleto na ang delivery sa mahigit 8,000 vote counting machines at mga balota sa Central Luzon.
Handa na rin ang mahigit sa 37,000 Board of Election Inspectors na aayuda sa mahigit 6 na milyong registered voters sa araw ng botohan. Samantala, formal nang idineploy ngayong araw ang libu-libong pulis na magbabantay ng seguridad ngayong halalan. Sa Central Luzon, mahigit sa 8,000 pulis at sundalo ang magbabantay sa mga presinto at checkpoints. Gayon din sa Western Visayas na inatasang magpatrolya, lalo na sa COMELEC focus areas gaya ng Antique, Capiz, Estancia at Janiway. Bagaman idineklara ng COMELEC bilang election watchlist free ang Negros Region, hindi pa rin tiyak na walang mangyayaring election-related incidents, lalo't may mga lugar na matindi ang labanan ng mga magkakatunggali sa politika. Naglagay na rin ng dagdag na tauhan ng PNP sa mga lugar na may presensya ng mga armadong grupo gaya sa Leyte, Samar at Northern Samar. Prior yung deployment, nagkaroon po tayo ng series of orientation po sa mga tauhan natin so that our personnel would know yung mga functions nila in doing election duties. Yung binigyan po natin ng focus, yung maramihan po ay nasa Samar po. Sa bahagi naman ng Zamboanga Peninsula ay tututukan ng Augmentation Police Force ang itunuturing na critical areas tulad ng Tungawan, Siraway at Sibuco na may naitalang election-related incidents. Prioridad rin ang mga lugar na umano'y pinagkukutaan ng New People's Army, partikular na sa Zamboanga del Norte. Nagdagdag tayo ng mga personnel doon sa kung saan naglalagay mga NPA. Doon sa yung nangyaring disarming, nagdagdag tayo ng personnel doon, nagpapatrol doon ngayon ng Philippine Army. Muli rin tiniyak ng AFP at PNP na mananatili silang apolitikal at susundin ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Nanawagan naman ng iba't ibang Filipino organization sa Doha, Qatar sa ating mga kababayan na bumoto na para sa huling linggo ng overseas voting. Samantala, inanunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh na mas pinahaba na ang voting hours sa overseas absentee voting sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Eugene Bardoquillo. Sa Qatar, nananawagan ang United Filipino Organization sa Qatar kasama si Mutya ng Pilipinas Tourism International 2015, Miss Janila Joy Cauton, na bumoto na sa overseas voting. We encourage the Filipino community, lahat po mga OFW dito sa Qatar, na bumoto na po. Yung hindi pa nakaboto, ito ng pagkakataon ninyo. And this will be until May 9. Iniimbitahan ko po lahat ng kababayan natin dito sa Doha, Qatar para bumoto na po sa susunod na presidente ng ating bansa. Nagpaalala rin ang Philippine Ambassador to Qatar, Wilfredo Santos, sa ating mga kababayan. Huwag po sana nating hintayin ang huling araw ng botohan. Bumoto na po tayo ngayon at makiisa sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Sa Saudi Arabia, inaprubahan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ang ekstensyon ng voting hours mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng polling precincts sa bansa. Ito ay ayon na rin sa inilabas na memorandum ng Embahada na nagsimula noong Biyernes. Sa talaan ng Embahada, as of April 27, 12,736 pa lamang ang nakaboto na sa Riyadh o 11.18% mula sa 113,895 registered voters. Samantalang 5,247 naman o 15.46% ang bumoto na sa Al-Kubar mula sa inaasahang 33,926 na nasa listahan ng Globe. Sa nalalabing 4 na araw ng pagboto, muling nananawagan si Ambassador Tago sa lahat ng registered voters na maglaan ng oras na magtungo sa embahada o konsulado sa bansa upang makaboto. Mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia, Eugene Bardoquillo, UNTV News, Worldwide. Isinusulong ng bagong henerasyon party list na imbestigahan sa Kongreso ang mahal na singil sa kuryente at mabagal na internet sa bansa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nais ng bagong henerasyon party list na magbukas ng investigasyon sa mahal na singil sa kuryente at mabagal na internet sa bansa. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas ang pangalawa sa may pinakamahal na kuryente sa buong Asya. Kakatapos lang natin ng investigasyon sa tubig, naging effective tayo doon, napababa natin ang presyo ng tubig. Ngayon naman, kuryente naman ang focus natin.
Sisilipin din ng BH Party List ang mabagal ngunit mahal na internet sa bansa. Batay sa isang pag-aaral ng internet metrics provider na Ookla, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamabagal na internet sa buong Asya. Naniniwala si Congresswoman Herrera na kulang ang mga infrastruktura upang mapabilis ang internet sa bansa. Padami ng padami ang subscribers, pero hindi dumadami ang infrastructure, yung mga cell sites natin, kaya nagka-clog siya. Yung mga regulators, unang-una, sino ba ang umupo sa regulators? Normally, galing din sa telcos. So minsan nakakaduda, sino ba pinoproteksyonan? Tayo bang mga consumers o yung mga kumpanya? Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Inihaing impeachment complaint laban sa 9 na maestrado ng Korte Suprema hindi tinanggap sa House of Representatives. Health workers ng Dr. Josefa Abella Memorial Hospital patuloy na nangangamba na mawala ng trabaho oras na lumipat sa bagong gusali ang naturang ospital. Nagbabalik ang ito ang balita. Hindi tinanggap ng House of Representatives ang impeachment complaint na inihain ng isang private citizen laban sa 9 na maestrado ng Supreme Court. Ito ang balita ni Grace Casin. Bigong makapaghain ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso si Teofilo Parilla. Naisanan ni Parilla na ipa-impeach ang 9 na maestrado ng Korte Suprema na sina Associate Justice Jose Perez, Justice Presbitero Velasco Jr., Jose Mendoza, Lucas Bersamin, Marvic Leonen, Francis Hardaleza, Diosdado Peralta, Alfred Benjamin Caguiwa at si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ginawang batayan ng complainant sa kanyang reklamo ay ang betrayal of public trust at ang culpable violation of the Constitution. Bunsod sa pagpabor nito sa desisyon na payagang tumakbo sa pagkapangulo si Senator Grace Poe. Sa tingin ko po may culpable violation of Constitution doon po. Kasi si Grace po, kung titignan po talaga natin, hindi po siya talaga 10 years residency. Subalit dahil walang kongresistang nag-sponsor sa kanyang complaint, hindi tinanggap ng Kamara ang reklamo. Base sa Rules of Procedure ng impeachment proceedings, kinakailangan ang endorsement ng isang miyembro ng House of Representatives sa isang verified complaint mula sa pribadong mamamayan. Saka ito tatanggapin ng Secretary General at ire-refer sa House Speaker. Aminado si Parilla na hindi niya alam ang rules sa paghahain ng reklamo sa Kamara. Kung sino po ang pwedeng tumawag sa akin o kaya mag-ask ng endorsement na congressman, isang pasasalamat po yun. Si Parilla ay isang political consultant, subalit itinanggi nitong sabihin kung kaninong politiko siya konektado. Itinanggi rin ito na may nag-utos sa kanyang maghain ng complaint laban sa senadora. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.
Patuloy na nangangamba mga health workers sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na mawawalan sila ng trabaho oras na lumipat sa Bagong Gusali ang naturang ospital. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Darlene Basingan. Darlene, bakit sila natatakot? Yes, Attorney Reg. Muling nagsagawa kanina ng rally sa harap ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ang ilang empleyado na tutol sa gagawing pansamantalang paglilipat sa kanila sa ibang ospital habang ginagawa ang bagong gusali ng ospital. Pangamba nga nila tuluyan na silang mawawalan ng trabaho pagpasok ng bagong administrasyon. Pakinggan natin itong pahayag ni Mr. Robert Mendoza, President ng Alliance of Health Workers. Nababahala tayo sa mga empleyado dahil i-deploy sila sa iba't ibang ospital at hindi tayo sigurado doon sa security of tenure ng ating mga health workers. Attorney Reg, nauna namang siniguro ng pamunuan ng ospital na hindi mawawalan ng trabaho ang kanilang mga empleyado kahit na i-deploy sila o deploy ang mga, dahil nga ang mga i-deploy ay ang mga nasa plantilla positions. Ngunit ayon nga sa Fabella Health Workers Association, meron pa ring maapektuhan ng rotation na gagawin ng ospital. Narito ang pahayag ni Dr. Margarita Esquivel, Fabella Health Workers Association. Actually, plantilla position, but we're talking of the temporary item like the NRTP, MRTP, the MO2, MO3, the residents. The doctor's residence ang aming sinasabing possibility for deployment. Attorney Reg, sinikap namin kunin ang pahayag ng pamunuan ng Fabella Hospital pero hanggang ngayon hindi pa sila tumutugon sa ating request. Kinakailangan na ng bagong gusali ng naturang ospital matapos nga lumabas sa mga pagsusuri na mahina na ang ilang pundasyon nito at sadya ng mapanganib. Ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ay kinukonsidera ring National Maternity Hospital ng Pilipinas dahil sa dami ng bilang ng mga nanganganak dito araw-araw. So pag sinabi mong downsizing, dilipat sila tapos magda-downsize, ang ibig sabihin ba nun ay yung operation sila ay liliit din? May mga departments na mawawala o may mga, or liliit yung capacity nila to take in more patients? Yung ba yung ibig sabihin ng downsizing? Actually, Attorney Reg, sinisikap pa natin hanggang ngayon na kunin yung pahayag ng Fabella Hospital para nga linawin yung mga bagay na yun, kung meron bang downsizing na mangyayari at kung liliit ba ang operasyon ng hospital. At ngayon, hindi pa nga rin malinaw kung talaga bang magkakaroon ng deployment kasi yung mga workers or yung mga health workers from Fabella, nakikipag-usap pa sila sa management nitong ospital para nga hindi hindi matuloy ang deployment. Ngayon, nakikipag-usap ba yung management ng Fabella doon sa kanilang mga empleyado para ma-explica sa kanila kung paano gagawin itong paglipat na impending? Attorney Reg, base sa nakausap nating health worker kanina, si Dr. Esquivel nga, sinabi niya na nakikipag-usap sa kanila currently ang management ng Fabella and until now, wala pang final plan regarding that deployment. At magkakaroon ba sila ng agreement regarding this or they will leave it up to the management lang? Actually, Attorney Reg, hanggang ngayon hindi pa malinaw yan kasi ayaw talaga ng mga workers na ma-deploy sila. Gusto nila, doon muna sila sa Fabella hanggat hindi pa tapos ang construction ng bagong hospital. Maraming salamat, Darlene Basingan, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue, itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Muli na naman natin kakabakahin ng matinding traffic sa EDSA, lalo na sa mga uuwi po ng galing dyan sa Makati at ng Pasay. Handa po tayo sa matinding traffic northbound lane ng EDSA. Sa mga babaybay po ng EDSA sa oras na ito, matinding traffic na po ang kakabakahin natin simula pa lamang dyan sa may area ng Makati, partikular itong Buendia at ng Ayala area. Lalo na po kung kayo po ay magbubus lamang, moderate to heavy traffic po dyan sa may area ng Orense hanggang makarating po kayo northbound lane ng Mandaluyong sa may Pioneer at hanggang sa may Boni at sa may Shaw. Luluwag lamang ang daloy ng mga sakyan, makalagpas po dyan sa may area ng Shaw at hanggang dyan po sa may area ng SM Mega Mall, going po ng Ortigas Flyover
flyover ay maluwag naman at wala maging problema. Yun nga lang, pagdating po natin dyan sa may area malapit po sa White Plains, moderate to heavy traffic po tayo, tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Cubao. Subalit wag po kayo mag-alala, makalagpas naman po dyan sa may Mega Q-Mart ay magiging mabilis na po ang pagbiyahe. Makalagpas po ng Kamuning flyover hanggang dito naman sa area ng Quezon Ave. Subalit, dito po sa may Muñoz area nagkakaroon ng kaunting pagbagal, lalo na po dyan sa may area malapit po sa may Congressional. Pero sa ngayon po, itong area ng North Ave, going po dyan sa may area ng SM North, ay maluwag at wala maging problema sa oras na ito. Sa mga babaybay po ng EDSA pa southbound naman, kung kayo po ay galing ng Muñoz o kaya dyan sa may Balintawak area, wala po masyado maging traffic simula ng buksan o simula ng isara ng HPG itong intersection dyan sa may area ng Muñoz. Maluwag naman po hanggang sa may area ng kanto ng West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. Maluwag din po dyan sa may area going po ng Quezon Ave. Subalit pagdating po ng Cubao area, medyo moderate to heavy traffic po tayo. Tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Campo Frame, sa may Santolan at hanggang sa may Ortigas. Uusad po dyan sa may tapat ng Mega Mall. Subalit mabagal po muli pagdating naman sa may EDSA Southbound Show, Boni, Pioneer hanggang sa may area po ng Orense. Kasama na rin ang Buendia at Ayala area. Mabagal rin po ang Magallanes Interchange hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Balibay at hanggang sa may TAP sa Pasay. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules. Sa lahat po ng mga sakyan ng plate number na tatapos po sa 5 at 6, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Samantala bukas naman, lahat po ng mga sakyan plate number tatapos sa 7 at 8, bawal po mula 7 a.m. hanggang alas 7 po ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa panulukan ng EDSA at North Avenue sa Quezon City. Samantala, ipinagpaliban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglulunsad ng Hulicam database na naglalaman ng listahan ng mga nahuling motorista sa No Contact Apprehension Policy dahil sa technical issues. Kasabay nito ay tatapusin rin muna ng MMDA ang pagkakabit ng 100 pang CCTV bilang karagdagan sa 250 na ginagamit na ngayon ng ahensya. Sa kasalukuyan, 4,900 na ang ina-issuehan ng MMDA ng mga notice of violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy lamang. Tinurn over sa Philippine Wildlife Center ang isang injured grass owl na natagpuan sa Quezon City. Ito ang balita ni Grace Casin. Mahinang-mahina at halos hindi makagalaw ang grass owl na ito nang dalhin ni Ruben Alinoy sa UNTV. Sa kwento ni Alinoy, nang makita ng sugatan ng ibon, agad na itong kinuha at humingi ng tulong sa UNTV upang agad madala sa veterinaryo. Nakita ko po siya sa isang puno ng kahoy na nakabitin. Nakatali yung kanyang pakpak, nasabit yung tali sa sanga. Ang ginawa ko, sinungkit ko, pinutol ko yung tali. Tapos, ito po, nahuli ko siya. Sinamahan namin si Alinoy sa Philippine Wildlife Center upang doon i-turn over ang grass owl. Ayon kay Wildlife Rescue Center Veterinarian Dr. Riza Salinas, nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang kanang pakpak ang ibon dahil sa umunoy pagkakasabit nito sa puno. Kaya naman matapos ang ilang oras na pagpapahinga sa ibon, agad na itong nilapatan ng lunas. Sinabi pa ni Dr. Salinas na magsasagawa sila ng assessment ng ilang linggo kung ligtas pa itong ibalik sa kanyang natural habitat. If it's okay, wala siyang injury, whatsoever, anything, will work na maibalik natin siya dun sa natural habitat. Pero kung siya ay may sugat or may iba pang conditions or may problems, gagamutin muna natin to until makita natin na fit na siya talaga para maibalik sa natural habitat. Paalala pa ng Philippine Wildlife Center na sa ilalim ng Republic Act 4147, ipinagbabawal ang pananakit, paghuli, pag-aalaga at pagbenta ng mga ganitong klaseng ibon. Ang grass owl ay karaniwang nakikita sa mapuno at matalahib na lugar. Nananawagan ang National Wildlife Research and Rescue Center sa publiko na kung kayo ay may matagpo ang hayop, lalo na kung ito ay may sakit at sugatan, ay agad ipagbigay alam sa kanila o di kaya sa pinakamalapit na opisina ng DENR. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang opensiba nito sa kabila ng panibagong video ng pagbabanta ng Abu Sayyaf Group sa 3 pang hostages nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Muling naglabas ng video ang Abu Sayyaf Group kung saan umaapela ng tulong ang 3 pang bihag nito mula sa Samal Island. Pare-parehong humihingi ng tulong sa pamahalaan ng Canada at Pilipinas ang Norwegian na si Jartan Sekingstad, Canadian na si Robert Hall at ang Pilipinang si Marites Flor. Nakikiusap ang mga ito na ibigay na ang 300 milyong pisong ransom na kapalit ng kanilang kalayaan. Hinihiling din nilang itigil ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group. Samantala, isa sa mga militante ang nagbanta sa Canadian at Philippine government na kung hindi maibibigay ang hinihingi ng teroristang grupo ay papaslangin ng 3 anumang oras, gaya ng nangyari sa isa pang Canadian national na si John Rydesdale. Madiin namang kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang hakbang ng bandidong grupo. Nakiusap naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na wag nang ipakalat ang video na ito ng teroristang grupo na naglalayon lamang ipakita ang karahasan at kriminalidad. We respect the dignity of life. We respect the privacy of families. And hence, we only fuel this growing cottage industry in some areas if we dignify the propagation of video materials. Hindi rin nagpapasindak ang AFP sa pananakot ng ASG at binigyang diin ang pagpapatuloy ng opensiba ng militar laban sa teroristang grupo. And your armed forces will continue to work to secure the safety of the hostages who still remain in the hands of these bandits. We have not stopped. We have not let up on ongoing operations and will not cease on doing this until we are able to make these personalities or these bandits and criminals accountable for their actions. Noong linggo, pinakawala ng Abu Sayyaf Group ang 10 nitong bihag na Indonesian sa Sulu, subalit walang kumpirmasyon kung nagbayad ng ransom ang mga ito o hindi, kapalit ng kanilang kalayaan. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Ipinasara ng Office of the Ombudsman ng 3 open dump sites sa Leyte at Northern Samar dahil sa paglabag sa National Ecological Solid Waste and Management Act. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Matapos ang naging masusing investigasyon ng Environmental Ombudsman Team, ipinag-utos na nito ang pagsasara ng 3 open dump sites sa munisipalidad ng Hindang at Bato sa Leyte at sa Katarman, Northern Samar. Inanunsyo ng Ombudsman sa naging public hearing nito sa Leyte Normal University sa Tacloban City na lumabag ang mga nasabing dump sites sa National Ecological Solid Waste and Management Act. Isinagawa ang naturang public hearing at forum upang mai-assess kung sumusunod ang mga lokal na pamahalaan sa Solid Waste Management Law. Sa ilalim kasi ng batas na ito, hindi na pinahihintulutan ng open dump sites dahil sa epekto nito sa kapaligiran. Sa halip, dapat mayroong sanitary landfills at materials recovery facility ang LGUs para sa maayos na recycling at segregation ng mga basura. Maaalalang sinimula ng Ombudsman katuwang ang Department of Environment and Natural Resources ang Environmental Ombudsman Program upang hikayatin ang local government units na magkaroon ng Solid Waste Management Plan. Binigyan muna ng pagkakataon ng Ombudsman ang 350 LGUs na nakitaan ng paglabag na ayusin muna ang kani-kanilang dump sites bago sila masampahan ng mga kaso. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Isang shabu laboratory ang nadiskubre ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Ayala Alabang Village kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Pasado alauna kaninang madaling araw nang maaresto ang 3 Taiwanese national na nag-ooperate ng shabu laboratory sa Tamarin Drive, Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Kinilala ang mga sospek na sina Pong Jun, 19 anyos, Chen Hu-min, 27 anyos at Eugene Chong, 24 anyos. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Joel Pagdilaw, nagpanggap na buyer ang mga pulis na bibili ng 25 kilo ng shabu sa halagang 25 milyong piso. Pagkatapos na maiabot sa mga sospek ang buy-bust money, ay agad na hinuli ang mga ito ng mga otoridad. Kasama to doon sa case operational plan natin na tuloy-tuloy. Merong buy-bust tayo na ginawa dito sa bahay, sa harap ng bahay actually. At ang subject of the buy-bust si Pong Jung.
And then after that, diretso dito at nakita rito yung mini shop laboratory. Ngunit nang siyasatin ng bahay ng mga ito kung saan isinagawa ang buy-bust operation, nadiskubre na mayroon palang shabu laboratory sa loob nito. Sa second floor, na-recover ang nasa 30 kilo ng finished product na shabu at sa ground floor naman ang mga kemikal at aparatos sa paggawa ng droga. Doon sa mga freezer na ginagawa nila, more or less siguro nakakagawa doon ng 2 to 5 kilos yung isang freezer doon sa dryer. So, maaaring 5 to 10 kilos a day. Sa kabuuan, mahigit 50 kilo ng shabu ang nakumpiska sa lugar na may street value na 275 million pesos. Aalamin din ng mga otoridad kung may sapat na dokumento at legal ang pananatili ng 3 Taiwanese sa bansa. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Aabot sa 700,000 pisong halaga ng muebles ang natupok sa isang sunog sa Giginto, Bulacan. Samantala, isang lalaki naman ang nasawi matapos bumangga sa kasalubong na truck ang minamanehong motorsiklo sa Camarines Sur. Ito ang balita ni Nestor Torres. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa isang furniture factory sa Barangay Poblacion, Giginto, Bulacan kagabi. Hindi bababa sa 700,000 piso ang halaga ng naabong muebles gaya ng ginagawa pang kama at salaset, bukod pa sa finished products na i-deliver na sana sa mga customer. Pagtingin namin dito, malaki na siya. Full-blown fire na siya nung abutan namin. So dahil nga made of light materials ang mga nasusunog, kaya mabilis siya. Nakikita ko lang naman magiging sanhi nito ay ang electrical short circuit. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago ito ideklarang fire out. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Samantala, isang 33 anyos naman na lalaki ang nasawi matapos bumangga sa isang truck ang minamaneho niyang motorsiklo sa Panfil Highway sa Pili, Camarines Sur kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Pili, pauwi na sana sa kanilang bahay ang biktima na si Roski Bonifacio nang maaksidente. Sinubukan umano niyang iwasan ang babaeng biglang tumawid sa kalsada, ngunit sumalpok naman siya sa kasalubong na truck na may kargang buhangin. Pagdating niya po yan sa gitna na yan, nahulog yung driver ng motor, kaya nasangal siya sa gulong. Simula doon po na nadagdag siya kasi nakalagkad po siya. Tapos nakakalso po yung niya, yung kanyang abaga, bali po yung balikat niya nakalsuan ng gulong nitong truck. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng truck. Kasama ang Bicol News Team, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. ₱2,354 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura sa bansa umabot na sa 12 bilyong piso. Ilang Pilipino sa Fort McMurray, Alberta, Canada, inilikas dahil sa nananalasang wildfire. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, makukonsidera ba natin na itong El Nino na umiiral ngayon ay mas mahaba kumpara sa mga nagdaang El Nino? Magandang gabi, Tony Regit, sa ating mga kasambahay. Kung ikukumpara natin ang El Nino ito doon sa mga nagdaang El Nino, yung malalakas na El Nino like 1997 and 98, mas mahaba yung sa ngayon at halos mahigit na sa 1.5 taon kung ito kung babalikan natin yung nung ito yung mag-umpisang i-anunsyo ng Pag-asa na kanilang na-observe na nagkakaroon ng pag-init yung ating karagatan. Halos sa mga 18 months na itong
na-experience natin itong umiiral itong El Nino at yung mas severe nga na epekto nito sa ating bansa ay nitong taon lamang, Atty. Reg. Wow, talagang record-breaking na talaga yan, Ray. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po ngayong tinatawag natin na easterlies o yung hangin na galing sa may silangan na apektuhan yung eastern section na po ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalo na yung area po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon hanggang dyan po sa rehiyon ng Bicol. Ang heat index forecast ng Pag-asa bukas sa Metro Manila, maaari pa rin po umabot ng halos 40 degrees Celsius, ganyan din sa may area ng Tuguegarao. Sa Baguio po, 25.7 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan, 38.4 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, maganda pa rin po ang lagay ng panahon, pero yung area po ng Samar at Leyte, mas malaki po ang chance na magkaroon po ng isolated thunderstorms sa lugar po na yan. Ang heat index forecast sa Iloilo City, 37.8, 36.9 sa Metro Cebu, and Tacloban City, 37.5 degrees Celsius. Ang area po ng Mindanao, makakaranas pa rin po ng malinsangang temperatura, lalo na sa may area po ng Zamboanga City. Ang heat index forecast po dyan bukas, 38.2, 37.8 sa Metro Davao, and 36.7 sa may area naman po ng Cagayan de Oro City. Ang atin pong sunrise, 5:32 a.m. Atin naman pong sunset, 6:14 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, naubos na ang pondong inilaan ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa habang umabot na sa mahigit sa 12 bilyong pesos ang naitalang pinsala ng nasabing phenomenon sa agrikultura sa bansa. Nagbabalik si Ray Pelayo. Muling nanghihingi ng karagdagang pondo ang Department of Agriculture upang patuloy na matugunan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Yusek Emerson Palad, umabot na sa mahigit 3.4 billion pesos ang nagagastos ng kagawaran mula nang umiral ang El Nino noong nakaraang taon. Nangangailangan pa sila ng 769 million pesos kasama na ang pangpalit sa pondo ng Quick Response Fund. Noong nakaraang buwan ay nanghingi na ng karagdagang pondo ang DA, subalit sa Quick Response Fund na sila pinakuha ng Department of Budget and Management o DBM. We are now asking for additional po sana na ma-replenish lang po so that in case na mayroon pa po tayong mga dapat pong pondohan, mas madali po tayo makakapag-address ng pangangailangan. Kahapon lang ay naglabas na ng karagdagang 842.5 million pesos na augmentation fund ang Department of Budget and Management, subalit ito'y para sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ito sa cash of food for work programs, shelter assistance, karagdagang relief supplies at pambili ng food pack sa mga lugar na matinding naapektuhan ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, mas mahaba ang epekto ng El Nino ngayon kumpara sa mga nakarang taon dahil tinatayang aabot na ito sa 18 buwan hanggang sa Mayo. Sa datos ng DA, mahigit na sa 8.684 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa ngayong taon. Subalit aabot na ito sa 12 bilyong piso kung isasama ang nasirang pananim noong 2015. Pinakamaraming napinsala ay ang pananim na palay, sumunod ang mais at high-value crops. Nakapagtala ng pinakamaraming pinsala sa Region 10, 6 at 3. Tinatayang nasa 900,000 metric tons ang magiging production loss sa pananim, subalit nasa 300,000 metric tons pa lamang ang inaitatala ngayon ng ahensya. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, isinailalim na sa final testing and sealing ang libo-libong vote counting machines o VCM na gagamitin sa ilang probinsya sa araw ng eleksyon. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Isa-isang sinuri ng Commission on Elections ang vote counting machines na gagamitin sa araw ng eleksyon sa Lunes. Dito sa Tarlac, nagsagawa ang COMELEC ng final testing and sealing sa mga makinang gagamitin sa buong probinsya. Kabilang na sa presinto kung saan inaasahang boboto si Pangulong Benigno Aquino III, kasama ang presidential sisters na sina Balsi Aquino Cruz, Pinky Aquino Abellada at Biel Aquino D.
4 ang nakatalagang vote counting machines para sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School. At sa bagong gusali ng paaralan, ilalagay ang BCM na gagamitin ng Pangulo at mga kapatid nito. Sa mismong BCM na ito, ipapasok ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang balota sa darating na eleksyon sa Lunes. Tiniyak naman ng COMELEC na walang magiging aberya sa makina at mananatili itong operational kahit magkaroon ng brownout. Pagkatapos ng final testing ay seselyuhan na ang nasa 1,229 BCM sa bawat presinto sa Tarlac at bubuksan na lamang ito sa araw ng butuhan. Sisil uli namin sila and then i-deploy na namin sila sa mga classrooms kung saan ikakandak yung ating election this coming May 9. Samantala, isinailalim na rin sa final testing and sealing ang mga BCM na nakalaan sa Masbate Province. Nagkaroon pa ng bahagyang aberya dahil hindi agad nakarating ang poll watchers na sasaksi sa gagawing pagsusuri sa mga makina. Sa pangunguna ng Board of Election Inspector ay inalam kung kumpleto ang lahat ng gagamiting election paraphernalia mula sa baterya ng BCM, thermal papers hanggang sa marking pen. Matapos ang testing ay sinelyuhan na ang mga makina sa presinto at babantayan ito ng mga pulis hanggang sa muling pagbubukas sa araw ng eleksyon sa Lunes. Samantala, hindi pa natatapos ang deployment ng mga BCM at iba pang election materials sa mga liblib na bahagi ng Kalinga at Benguet provinces. Ayon sa COMELEC Benguet, pahirapan ang paghahatid sa mga makina dahil bundok ang dadaanan at kailangan pa nilang umarkila ng mga truck at jeep. Mahigpit rin ang pagbabantay ng mga pulis sa delivery ng mga makina at mga balota sa Kalinga Province dahil sa presensya ng mga rebelding grupo. Pero ang area of concern, yung mga places na nandun yung mga army base, Pinokpo, Kanuran, Barbalan, yun ang mga binabantayan natin kasi andyan yung mga talakan natin sa labas, yung mga insurgency. Inaasahang makukumpleto ang delivery ng election materials at final testing and sealing sa mga makina bago sumapit ang araw ng Biyernes. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Samantala, pinag-iingat ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko laban sa mga grupong posibleng magpakalat ng peking voters list upang lituhin ang mga botante. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kasabay ng paghahanda ng COMELEC para sa halalan sa Lunes, patuloy din ang apela ng poll body sa publiko na maging handa bago bumoto. Bukod sa paghahanda ng listahan ng iboboto upang hindi magtagal sa araw ng botohan, ngayon pa lang dapat alamin na rin ang inyong voting center at polling precinct. Subalit pinag-iingat ng komisyon ang mga botante sa mga magpapakalat ng peking voters list upang lituhin o i-discourage ang ilang botante na bumoto. As we get closer to election day and even on election day itself, marami po ang magpapakalat ng peking listahan. Maraming magpapakalat ng listahan na malamang wala ang pangalan ninyo because you will be told wag na kayong bumoto dahil wala naman kayo sa listahan. With the hacking recently, that will seem even more believable because it will add just another thing to their spiel to say na, hindi kasi na-hack, kaya wala ka na, something like that. Maaaring makipag-ugnayan sa Voter Care Center ng COMELEC upang malaman ang inyong presinto. Bukas na rin uli ang website ng poll body, subalit limitado pa lang ang operasyon nito. Makikita sa website ang list of voters kung saan maaaring ma-verify ng isang botante ang kanyang presinto. Nakapaskil din dito kung sino-sino ang mga deactivated voter, ang mga botante na walang biometrics record at kung sino ang may incomplete biometrics data. Deactivated status is also very important because a lot of our voters might make the mistake of thinking na active sila. This is particularly true with people who have bought into the notion na hindi totoo yung no buy, no voto or that na-cancel yung program na yon. Tuloy-tuloy po yung no buy, no voto and kung wala kayong biometrics, hindi po kayo talaga makakaboto. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC, hindi agad naging operational ang website matapos ang nangyaring hacking dahil kailangan munang masiguro na mas secured na ito kumpara noong una. Samantala sa araw na ng halalan, bubuksan ng COMELEC ang isa pang website kung saan naman ipapaskil ang lahat ng election results ng bawat presinto. Paliwanag ng poll body, raw data ang makikita sa naturang website at walang tabulation na mangyayari.
Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Ilang Pilipino ang lumikas matapos na ibaba na ang mandatory evacuation sa Fort McMurray sa Alberta, Canada dahil sa wildfire. Ito ang balita ni Pam Gileado. Ilang kababayan nating Pilipino ang kabilang sa may 60,000 residente ng Fort McMurray sa Alberta, Canada na lumikas dahil sa mandatory evacuation order dahil sa lumalawak na wildfire doon. Sumiklab ang wildfire noong linggo at nanganganib na maapektuhan na ang buong syudad. Maraming kabahayan na, hotel at gas station ang iniulat na nilamon na ng wildfire. Ang layo po namin kung saan nagaganap ang wildfire dito po sa dako po ng syudad ng Fort McMurray, Canada ay nasa 1 kilometro po. Marami pong mga properties ang nasunog katulad po ng Super 8 Hotel, isang gas station, mga sasakyan at mga tirahan. Nahihirapan naman ang mga bombero na apulahin ng wildfire dahil sa matinding init ng panahon at malakas na ihip ng hangin. Sinasabing ito na ang pinakamalaking wildfire na naitala sa kasaysayan ng Alberta at inaasahan pang lalong titindi bukas dahil sa malakas na hangin. Sa ngayon ay ligtas na namamalagi ang ilan sa ating mga kababayan sa Noralta Lodge na pansamantalang ginawang evacuation center. Mula rito sa Edmonton, Canada, Pam Gileado, UNTV News Worldwide. Umatras na si Texas Senator Ted Cruz sa Republican Party presidential nomination matapos na magwagi si business mogul Donald Trump sa primary sa Indiana. Ito ang balita ni James Bontuyan. Itinuturing na ni Republican National Committee Chairman Reince Priebus na presumptive nominee si presidential candidate Donald Trump matapos manalo ito sa katatapos na presidential primary sa estado ng Indiana. Bagamat hindi pa nakukuha ang required number ng delegates na 1,237, sinasabing si Trump na ang mananalo dahil umatras na si Senator Ted Cruz sa labanan. Hindi na itinuloy ni Cruz ang kampanya matapos na lumabas ang resulta sa Indiana dahil wala na siyang tsansa na makahabol pa kay Trump. We gave it everything we've got, but the voters chose another path. And so, with a heavy heart, but with boundless optimism for the long-term future of our nation, we are suspending our campaign. But hear me now, I am not suspending our fight for liberty. I am not suspending our fight to defend the Constitution, to defend the Judeo-Christian values that built America. Our movement will continue. Samantala, nanalo naman si Senator Bernie Sanders laban kay Secretary Hillary Clinton sa Democratic Indiana primary. Sa kabila ng pagkapanalo ng senador, hindi naman inaasahang makakabawas ito sa malaking kalamangan ni Clinton sa delegates count. Ayon kay Sanders, tuloy ang laban hanggang sa Democratic Party Convention sa Hulyo. Ang mananalo sa Democratic at Republican primaries ang siyang maglalaban para sa general presidential elections sa Nobyembre. Mula dito sa Washington, D.C., James Bontuyan, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports kasama si Talia Javier. Naungusa ni Andy Murray ng Great Britain si Czech Radek Stepanek sa pamamagitan ng 3 sets sa second round ng Madrid Open. Hindi maganda ang panimulang laro ni Murray, natalo to sa kanyang unang service game at napanalunan ang set sa pamamagitan ng tiebreaker. Nakuha ni world number 34 na si Stepanek ang second set, ngunit nakuha ni Murray ang kanyang rhythm sa final set upang magwagi sa laban 7-6, 3-6, 6-1. Ang susunod na assignment ni Murray ay maaring si Pablo Carreno Busta o Gilles Simon sa third round.
Pinakita ni flyboarding world champion Gemma Weston ang kahanga-hangang water stunt sa taunang River Festival sa Limerick, Ireland. Ito ang balita ni Cynthia Brule. Pinahanga ni Gemma Weston sa kanyang mga amazing stunts sa flyboarding ang mga masayang nakiisa sa taunang pagdiriwang ng Riverfest dito sa Limerick, Ireland. Bukod sa water stunts ni Weston, ginanap rin ang Great Limerick Run na nilawakan ng libo-libong runners, kabila na ang mga kababayan nating Pilipino dito sa Ireland. I think the waterboarding is brilliant. We've never seen waterboarding in the city here before. It's exceptionally skillful, and I wish I was young enough to be able to do it. Hello from Riverfest Limerick. I'm Gemma Weston to you in the Philippines. Tunay na nabigyan ng buhay at kulay ni Gemma Weston sa kanyang mga makapigil na hiningang stunts, ang makasaysayan at pinakamahabang ilog dito sa Ireland, ang Shannon River. Mula dito sa Limerick, Ireland, Cynthia Brule, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. Pero bago po kami magtapos, babatiin muna namin ang kasama naming si Monica dito dahil nagsa-celebrate siya ng 30th birthday niya. Oy! Happy birthday! Happy birthday, Monica! Maraming salamat. Pero gusto ko lang i-correct. Monica Verano. Hindi pa ako 30. Oh my gosh! Pero hindi Ay, pa. ang ganda mo dun, oh. Ay, wow. O at least Kailan hindi ba na yan? yung Disney princess. College days pa yan actually. Pero maraming salamat sa ito ang balita, sa cake na to at sa inyong pagbati at pag-alala. Maraming Anong salamat. wish mo? Lagi naman ang wish ko sa lahat ng bagay para parang lagi ko sinasabi, gusto ko lang ng peace of mind and contentment. Pero kung pwede ako mag-add ng wish for this year, syempre gusto ko, since ilang araw na lang eleksyon na, is fair and peaceful din na eleksyon. Ayan. At dahil dyan, ibablow ko na ba? Nabulaw mo Kasi na. may wish kami ni Atty. Ay, Reg may sa'yo wish pa kami. Oh, sige. Sana kumain ka na ng gulay. Ako sana Slowly, lalo slowly. pang umusbong na malago ang iyong karera. Kasi love life, okay ka na dun diba? So parang karera naman. Sige. Salamat. At dahil dyan, tuloy na natin ang pag-blow. Maraming salamat. Ito ang balita. Ay. Ayun. Yan, maraming salamat. Yan. Magkasunod po kami ng birthday talaga ni Monica. Okay. At pati ng age. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.